The following is used by permission of the participants and is the property of myfaithstory.org, all rights reserved. My name is Jofer Domingo. I'm originally from the Philippines, and this is my faith story in Tagalog. Noong 2006, tumawag sa akin si Elena, yung kapatid ko. Siya yung pangalawa na sumunod sa akin. Matagal na siya ditong nakatira sa Canada. Inas niya kung gusto ko rin bang pumunta dito. Sabi ko, sige. Ang dami kong tanong sa isip kung para saan ba tong buhay, kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. Nagpadala siya sa akin ng application, pinilapan ko yung form, and then pinadala ko sa kanya. After 1 year, nandito na ako sa Canada. Pumunta ako sa Canada dahil alam ko na mas magiging maayos yung buhay ko. Hindi ko alam kung anong i-expect ko pagdating ko dito, pero alam ko na mas maraming opportunity for me na makakatulong din ako sa family ko sa Philippines. At ako rin, magiging mas maayos yung buhay ko at pwedeng mahanap ko rin kung ano yung talagang gusto kong mangyari sa buhay ko. So, lumaki ako na Catholic. Buong family namin raised as a Catholic. Tapos, yung lola ko, in-invite niya kami lagi na magsimba. Doon ko nakilala si Jesus Christ, pero hindi talaga sa kanila yung focus namin. And marami akong tanong kung bakit ginagawa namin yung mga bagay na usually based on tradition. So, kasali rin ako sa mga Catholic activities hanggang sa dumating yung point na gusto ko munang huminto dahil hindi ko alam kung bakit ginagawa ko yung mga bagay na yun. And then, nung one day, tumawag sa akin yung sister ko na nandito na sa Canada at that time. She asked me if she can send missionaries over to my apartment. Tinry nila kaming turuan. Tapos, ang sabi nila na ipagdasal namin kung totoo ba yung Book of Mormon at kung totoo ba si Heavenly Father, kung totoo ba si Jesus Christ. Nung time na yun, natatakot akong magtanong or magdasal. Kasi hindi ko alam kung makaka-receive ako ng sagot. Natatakot ako na baka hindi sila totoo. Kasi yun yung mga panahon na kailangan ko talaga na mapatunayan na talagang may Diyos, na may dahilan kung bakit ito yung buhay ko. So, hindi ako nagdasal kasi iniisip ko na baka wala akong ma-receive na sagot. So, parang yung buhay, baliwala or walang kwenta kasi pag namatay tayo, yun na pala yun. Pero kung totoo naman na may Diyos, kung totoo yung church, ibig sabihin kailangan kong magbago. So, dumating yung time na sumunod na rin ako sa Canada. After kong mabaptized, ang daming dumating na challenges sa buhay ko, na mga pagsubok. At parang hindi ako ready na fully commit sa lahat ng standards ng church. Kaya iniisip ko noon na kailangan maging perfect muna ako bago ako magpatuloy sa church. So, huminto ako sa pagsisimba, huminto ako sa pagbabasa ng Book of Mormon.
Tapos, nag-aaral ako. Kinalimutan ko yung church or yung simbahan. And then, after a few years, I got very sick. Tapos, isang gabi, nagdasal ako. And then kinabukasan, may dalawang missionary na kumakatok sa pinto. Nakita ko na yung mga kapatid ko, isa-isa silang nagjo-join sa church. Tapos, naisip ko na wala ako doon para i-welcome sila. Alam ko na marami akong kailangan na baguhin sa sarili ko, mga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Kaya, nagdasal na lang ako na kailangan ko ng tulong from Heavenly Father na makayanan ko yung mga pagbabago na kailangan kong gawin sa buhay. Doon ko nakita yung power and mercy ni Heavenly Father na simula nung ginawa ko yung mga bagay na ina-ask niya, like the commandments, the word of wisdom, the law of chastity, and all those things, everything fell right into their places. At naging mas madali din yung mga bagay na nahihirapan akong gawin noon. So sa mga tao na ng reason for this life, yung buhay natin dito, it doesn't stop here. Na meron. So, ang advice ko lang is to keep going as well, like what I'm trying to do right now. And makikita mo yung mga pagbabago sa buhay mo. Na after ng buhay na to, merong nag-iintay sa atin na Heavenly Father, na Savior, na in-offer niya yung sarili niya para makabalik tayo sa piling ng ating Diyos Ama. At lahat ng mga bagay na ina-ask niya mula sa atin ay para din sa ating kabutihan. Para mas maging madali para sa atin na bumalik sa Kanya at na ma-experience natin yung joy na, and I say all these things in the name of my Savior, Jesus Christ. Amen.